Hello, magandang gabi po. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church, dito po sa San Mateo Rizal, ika-270th midweek service po natin. Every Sunday po naman, nasa New Testament tayo. Nasa Book of Luke. So, si Christ ay dadalhin na sa temple para sa dedication. And then, this evening, chapter 30 po tayo, buo na chapter 30, the blessing of returning to God. So, book of Deuteronomy. So, ngayon, welcome po. Let's pray. Diyos Ama, salamat po. Nanahin ko po, Ama, na mag-bless niyo po ang church na ito at ang mga viewers na nagpapatuloy na manood, makasama namin mag-aral. Patuloy niyo pong pagpalain ang Jesus Said Ministry Church sa kanyang every Wednesday na midweek and even on Sunday. Mapuspos na kami ngayon ng Espiritu Santo niyo, Ama. At maunawaan din po ng mga viewers ang nilalaman ng topic namin ngayon. We study the Bible, Lord, tulad ng expository preaching, Lord, na tinuro niyo sa amin. Salamat, Ama. Pinatas ko po ito. In the name of Jesus, we pray. Medyo may singaw lang po ako, kaya hirap magsalita. So, sana maliwanag po sa inyo po yung dito, yung boses. Yung, ang tawag doon. Anyway, sige po. So, ngayon, ang study natin ay nagbibigay ang Panginoong Diyos ng parang second chances. May mga nasabi na po siya na in chapter 28, dalawa po yun, beginning verse 1 hanggang 14, binanggit niyo din yung blessings on obedience. Verse 15 to 68 ay yung curse on disobedience. Ngayon, sinabi dito na binanggit na ni Lord yun, binanggit ulit ngayon ni Moses, so ilalatag ulit yun. Parang sinasabi ni Moses, piliin ninyo kung ano yung gusto ninyo. Pero ina-encourage ni Moses na piliin nila yung buhay. At kung sila man ay magkakaroon ng pag-disobey, meron pa naman chances si Lord na ibibigay sa kanila. Sige po, basahin po natin, verse 1, Deuteronomy 30, verse 1. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa inyo o sa iyo, sabi ni Moses, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harapan mo at iyong bulay-bulayin ang mga iyon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa pagpasok nila ron, maliwanag naman ang istorya pag binasa niyo po yung Book of Joshua. Lahat yun ay itataboy ng Panginoon. Kaya lang, hindi lahat na eksaktong 100%, may mga natitira pang mga liblib na lugar na hindi pa tinapos ng mga Israelita. Ngayon, pagdating nila sa loob, i-meditate daw nila yung mga batas, yung mga pangako ng Lord, yung sila man ay susunod, yung biyaya ng pagsunod, at yung sumpa kung sila ay susuway. Pag-isipan daw nila yon, sabi ng Panginoon, ni Moses. Verse 2, at magbalik ka sa Panginoong Diyos at sundin mo at ng iyong mga anak ng buong puso at kaluluwa ang kanyang tinig, ayon sa lahat na inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Okay. Kung sakaling ang napili nila o kaya kung sakali nagpatuloy sila sa
pag-disobey sa katigasan ng ulo nila, sabi ni Moses, at magbalik ka sa Panginoon Diyos. Sundin mo siya, ikaw at ang iyong mga anak, ng buong puso at kaluluwa. Kanyang tinig, sila tayo inutos ko sa iyo sa araw na ito. Dito po, si Moses po ang nakilala na nagpuutos, pero ito po ay yung mga utos na ito na pagpapala sa mga masunurin, sumpa sa mga pasaway, nabanggit na naman ito ni Lord sa mga previous teaching. Sa mga nabanggit sa Leviticus 26 verse 3 to 13, Deuteronomy chapter 7 verse 12. Lalo na sa Leviticus 26, ang mga naunang mga Israelita na mga namatay na, nasabihan sila ng Lord na yung pagpapala ng pagsunod, ganun din yung mga magulang nila na mayroong sumpa rin kung hindi susunod. Binanggit din yan sa Leviticus 26, 14, 46. Ngayon, binabalik ulit dito ni Moses. Nire-review, nire-announce, o muling ipinapaalala sa mga new generation. Ngayon, kung sila man ay magiging matigas ang ulo at babalik, in-encourage ni Moses na bumalik. So, ibig sabihin, halos, ito po yung madalas na didinig natin sa New Testament, yung batas ni Moses. Nakikilala po na si Moses ang uutos. Kasi ito na po yung nagpapatuloy hanggang sa dumating ang bagong tipan. Pero hindi po batas ni Moses to. Batas po ito ng Diyos. Binabanggit lang ulit ni Moses. Verse 3. Kapag bumalik sila, sabi dito, babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo. Ibabalik ka at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, ibig sabihin, babawiin sila ng Panginoon. Actually, ano to pag binasa niyo po yung Nehemiah chapter 9, verse 31 to 35, unti-unti nang bumabalik ang mga Israelita after doon sa 70 years of captivity na sinimulan ng Babylonian tribes o kaya ni King Nebuchadnezzar. Tapos, magpapatuloy po noon yung mga Median, Persian, hindi ako nagkakamali, kasama yata Assyrian, hanggang matapos yung 70 years of captivity, babalik sila. Nangyari po talaga ito sa totoong buhay, kasaysayan ng mga Israelita around 900 years later, more or less, after na nasabi itong Book of Deuteronomy. Ngayon, sabi ng Panginoon, babawiin daw sila ng Panginoon sa pagkabihag. Sila'y muling titipunin. Verse 4, kung ang pagkakabihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ro'y titipunin ka at tumunin ka ng Panginoon mong Diyos. Verse 5, dadaling ka ng Panginoon mong Diyos sa lupaing inangkin ng iyong mga ninuno at iyong aangkinin at gagawan kanya ng mabuting at pararamihin niya ng higit sa iyong mga ninuno. Okay. Actually, pag tinignan natin yung history ng Israel hanggang ngayon, yung Israelita na nasa Israel, ngayon nga medyo magulo sila, bakbakan pa ang mga Israelita sa mga kalaban, bago po sila naging nation, scattered po sila, and then noong 1948 po sila muling naging nation. So talagang nagkakaproblema sila. At marami pong mga bansa na sumakop sa kanila. Andiyan yung mga, actually, huling sumakop bago sila naging nation, British. Naging under sila ng mga Britain, ng Great Britain. Now,
Parang gano'n din ang nangyari na ngayon, kahit malayo sila, nabubuo sila. Pero matagal na po, 1948 naging bansa sila. Very stable na po ang Israel ngayon. Kaya lang, hindi nawawala yung labanan, hindi nawawala yung away-awayan, mga bansa, mga terrorists against Israelites. Pero natutupad naman na binabalik naman talaga sila. Actually, bago po yun, yung pinag-usapan natin yung 1948, bago po nangyari yon, marami pang mga pangyayari na sila po ay nabibihag o nasasakop ng mga bansa. Ang pangunahin po dito ay yung 70 years of captivity nila sa Babylon na talagang ibinalik sila ulit doon. Okay. Around 586 BC, nung sila po ay nabihag, and then sila po ay naging captives po sa Babylon. Kung babasahin niyo po yung last chapter ng 2 King, chapter 25, verse 1 to 11, giniba yung templo, giniba yung mga walls, mga bakod, nung chief of staff ni Nebuchadnezzar, at dinala po silang bihag doon sa Babylon. Kaya yung mga anak at anak nila, nagpalit ng generation ng Lord hanggang sa ibalik po yung mga anak-anak nila. So, lahat yun ay babalik, iipunin ulit ng Panginoon. Verse 6, pararamihin sila ulit. Sabi rito sa verse 6, tutuliin ng Panginoong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Now, kapatid, yung circumcision or pagtutuli ng Diyos sa puso ng tao, it is not literal. This is a figurative language or metaphor. Circumcision start mentioned by the Lord to Abraham. This is a two-way covenant of God between Abraham to God and God to Abraham. Para kay Lord, ipapangako niya yung magiging malaking bansa siya, pagpapalain siya sa kanyang manggagaling mga hari. Nangyari po itong covenant na ito in Genesis chapter 15 and 17. And then ang kapalit pa naman doon sa chapter 17, isi-circumcise ni Abraham yung anak niya, even yung mga anak ng mga aliping lalaki, aliping babae, anak nila na nasa sakupan ni Abraham, tutuliin. So, yun po yung covenant. Pero, yung sinasabi dito na tutuliin yung puso, it is not a literal process. Doon sa covenant kasi, literally speaking, yung foreskin, ika-cut off po yung foreskin, yun ng circumcision. Yun po ay dumi. Yun po yung, ibig sabihin ay marumi po yun. And then Moses uses this figurative language for the heart, para sa puso. So, ipaliliwanag ito ni Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, ginamit din ni Lord to explain what is the meaning of circumcision of the heart. Sabi dito, Jeremiah 4, verse 4, tuloyin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang maruming balat ng inyong puso. So, yung literal meaning ng circumcision, yung foreskin po, inaalis, maluming balat po yun. Pero dahil ito po ay figurative, sinasabi ni Jeremiah, yung balat, yung nakaharang na dumi sa puso ng tao, yun ang aalisin, si-circumcise, ika-cut off. Sabi dito, at inyong alisin ang maruming balat ng inyong puso o mga taga-Juda at mga mamamayan ng Jerusalem. Baka ang aking puot ay sumiklab na parang apoy. Si Lord ang nagsasalita.
at magliyab na walang makakapatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. So, yun ang ibig sabihin ni Moses dito, na tutuliin ang puso sa kanila at yung kanilang mga anak upang magkaroon sila ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, kung matatanggal po yung dumi ng puso, nakaharang, makikita nila ang Diyos at mapapamahal sila sa Panginoon. Nakaharang po yun, hindi lang makita ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 6, kung babalikan natin verse 6 ng Deuteronomy 30, tutuliin ng Panginoon Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong bibig upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Upang ikaw ay mabuhay. Mga kapatid, nakasara po. Ibig sabihin, yung puso nila ay hindi nakakakita. Nakasara po ang puso nila. Hindi makita ang mga aral ng Panginoon, lalo na kung paano tumupad sa mga kautusan. Hindi nila nakikita. Nakaharang po. Kaya sabi rito, buong puso, hindi po partial, hindi po 50%, hindi po 90%, is 100% buong puso at kaluluwa. Para masunod nila ang utos ng Panginoon. Minsan sinabi ni Pablo sa Roma chapter 2:25, sapagkat tunay na may kabuluhan ng pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kaya mga kapatid, ang batayan po ay pagsunod sa kautusan. Kasi nga, nagdi-disobey nga ang mga Israelita. Dahil may bara yung puso. Hindi makita yung pag-ibig ng Diyos. Verse 7, lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon Diyos ay darating sa mga kaaway at sa kanila na napupuot at umuusik sa iyo. Kung babalik sila at matutuli po yung kanilang puso at mamahalin nila ang Panginoon Diyos ng buong puso at kaluluwa, yung sumpa na naranasan nila ay gagawin ng Panginoon Diyos sa mga kalaban nila. So maliwanag naman yung sinabi sa Deuteronomy 28, kapag sila'y sumuway, susumpain sila ng Panginoon. Kapag sila'y sumunod, ang susumpain ng Panginoon ay yung mga kalaban nila. Kasi sabi doon, kapag sumunod sila sa kalooban ng Diyos, sa batas, hindi sila magagapit ng kalaban. Hindi sila matatalo. Pero kung sila ay susuway, malagi silang matatalo sa labanan. Kaya ang salot ay mapupunta sa mga kalaban kung sila ay susunod sa mga utos. Verse 8, kung magkagayon, ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Verse 9, pasasaganain ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, sa bunga ng iyong katawan, sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sapagat muling magagalak ang Panginoon sa pagpapasagana sa iyo, gaya ng kanyang ikinagalak sa iyong mga ninuno. Kung magbabalik loob nga sila sa Panginoon, magiging maunlad ulit sila. Yung mga ginagawa nila, yung mga binubungkal nilang lupain, yung mga katawan nila na nagtatrabaho, kung sila man ay fishermen, farmers, o shepherd, lahat po ng pinagpapagalan nila ay umuunlad dahil nagagalak ang Panginoon. Pasasaganain sila ng Panginoon kasi nagagalak ang Panginoon tulad ng kagalakan ng Diyos sa mga magulang nila. Pag sinabing magulang, hindi po yung matitigas ang ulo. Ang tinutukoy dito magulang, mamaya babanggitin naman sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, yung mga
12 tribes ni Israel, na mga lingkod din ng Panginoon. Nagalak ang Panginoon ng mga ito sa mga taong ito. So, ganun din daw yung joy na mararamdaman nila o ng Panginoon. At ang resulta ng joy ng Lord ay yung blessing. Verse 10. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Again, kung, andito na naman po tayo sa salitang kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntuning nagsusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoong Diyos ng iyong buong puso, talagang buo na. Hindi na kalahati, hindi na 80%, kundi buo na. Buong puso at kaluluwa. Ang kung o kaya if is a primary use as a subordinating conjunction that introduces a conditional clause. Pag sinabing if, it is a condition that always mentioned by the Lord in our previous study. Pagpapalain kita kung at kung ikaw ay susuway, sabi nga nila, magkakaroon ka ng salot kung meron ganon, mga kapatid, na laging inihahanda ang Lord para sa kanila. Now, verse 11 to 14, the commandment of God to Israel, binabanggit dito is very light and easy to follow. Sige natin, verse 11. Sapagkat ang utos na ito na aking inuutos sa iyo, sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa iyo, ni malayo. Hindi siya pabigat, hindi siya malayo. Sa verse 12, sasagutin ni Moses kung bakit hindi pabigat. Sa verse 13, sasagutin ni Moses kung bakit hindi malayo. Pero tingnan mo natin sa English version. Medyo magkaiba ng konti yung sinasabing mabigat. The New King James Version, for this commandment which I command you today is not too mysterious. Sa Tagalog, binanggit mabigat, hindi mabigat. Pero ito, mysterious. For you, it is not too mysterious for you, nor is it far off, o kaya ay hindi malayo. Ano ibig sabihin nun? Although nakalagay sa Tagalog yung the word mysterious, napakabigat. Pero in other Tagalog translation, ibig sabihin mahiwaga. So, ibig sabihin, yung hindi mahiwaga, sabihin, hindi siya galing sa langit. Tingnan natin verse 12. So, mamaya, yung 11 na yan, verse 11, may sagot po siya sa verse 12 tungkol sa mysterious. And then, mamaya may sagot din siya sa verse 13 tungkol naman sa hindi siya malayo. Verse 12 muna. Ano ibig sabihin ng hindi mysterious? Hindi mahiwaga. Sabi dito ni Moses, wala ito sa langit. Sabi niya, upang huwag mong sabihin, sinong aakyat sa langit para sa atin? Ibig sabihin, yung kautosan, hindi yan inuutos na kukunin sa langit, hindi po. Para sasabihin, sinong makyat sa langit para kunin iyon at magdadala ng utos na yun sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Actually, mga kapatid, sinasabi ni Moses yung naging question ng mga ninuno nila in Exodus chapter 19 and chapter 20. Doon sa 19, kinonsecrate sila ni Lord for 3 days. Haharap sila to face the Lord and to listen from Mount Sinai, the Lord, bumaba ang Panginoon from heaven to Mount Sinai
to give the law of God. Ang Diyos ang bumaba sa Mount Sinai. At doon nakipagkita si Moses. In Deuteronomy, Mount Horeb ang binabanggit, which is the same place. So ngayon, kung merong nangangatuwiran, si Moses na ang nagtanong, siya na rin ang sasagot. Kasi, kung maalala po ninyo, ang sabi ng mga magulang nila in Exodus 20, balikan ko lang ng konti Exodus 20. Sabi po dito, ng taong bayan, verse 19, Exodus 20, verse 19. Magsalita ka sa amin, sabi ng taong bayan. Magsalita ka sa amin, sinabi na kay Moses, at aming papakinggan. Subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Sabi naman sa verse 20, sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Ngayon, yung utos na binigay ng Lord sa Mount Sinai, wala na yun sa langit. Ibinigay na yun Nasa lupa na yun. Kaya, hindi ito mysterious. Wala na sa langit yung utos. Dahil ang application ng batas, it is not in heaven, dito sa lupa. Kung paano i-apply. Nabanggit ko na ba dito yung Deuteronomy New King James? Di ba? Tingnan natin yung verse 12 ng New King James. Deuteronomy 30. So, it is not in heaven. So, wala sa langit. 12. That you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. So, pinapauna na ni Moses na previously, mga ninuno nila, parang ganun. Si Moses na ang nagsasalita. Natatakot sila magsalita. Dahil bumaba na nga yung utos galing sa Diyos doon sa Mount Sinai. Natatakot sila sa kulog kasi habang nagsasalita ang Panginoong Diyos, sinasabi yung 10 utos, natatakot sila sa tunog ng trumpeta, parang trumpeta o kaya kulog at kidlat. That's the voice of God. Kaya ako naniniwala na medyo huminto po, nakipag-usap si Moses sa Lord. Lord, siguro, hindi nila kayang pakinggan. Kaya nga nagtagal si Moses doon for 40 days, 40 nights, walang pagkain, walang inumin. Isinulat na lang yung kautusan. Marami po yun. Hindi lang po 10 commandments po yun. After na ma-recite ni Lord, nasabi yung 10 commandments, doon po parang naano sila, na matakot. And then the rest of the law andun din, binanggit in 40 days and 40 nights. Now, mga kapatid, ang kautusan ay wala sa langit na sa lupa, kaya hindi dapat i-apply sa langit, sa lupa po yun. Kaya ang sabi ni hindi ito mysterious, hindi ito malayo, hindi ito, sabi sa Tagalog kasi, hindi ito napakabigat. Pero sa English, it is not too mysterious. Na ibig sabihin ay hindi ito mahiwaga. Nahayag na to. Paulit-ulit na nga lang si Moses. Kaya nga, kung maalala ninyo, marami pong, si Jesus nag-utos po ng, kung tawagin nila, Lord's Prayer. Sa mga popular na dito sa atin, kung tawagin natin, yung Ama namin, di ba? Yung Ama namin, sumasalangit ka. Tinuro yun ng Panginoon in Matthew 6, verse 9 to 10. May part doon po doon, nasabi, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So, sabi doon sa utos na yun ng Panginoon na tinuturo niya, yung pattern of prayer is, your will be done. Your kingdom come. No? Your will be done. No?
at is, here on earth as it is in heaven. Diba? Masunod ang kalooban mo. Yung ating tong part natin to na, Panginoon, masunod ang kalooban mo. Yung utos mo dito sa lupa. That is our covenant to God. Kaya nga yun ay dito sa lupa. At it is in heaven na tulad na rin sa langit. Yung sa Tagalog. So, hindi ito mysterious. The law given to Moses and to all the Israelites is already nasa lupa. Dahil sa lupa, susundin yung utos. Hindi yung, hindi po yun, but ano po yun? Hindi po yun parang doon mo gagawin, yung kukunin mo yung batas sa langit at wala na, binaba na po yun ang Panginoon. Kaya hindi siya mysterious. Nasa lupa na po siya. And then, verse 13, hindi rin siya malayo. Tingnan natin yung verse 13. Deuteronomy. Ni wala sa kabila ng dagat, hindi siya malayo. Upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpapanay sa atin upang ating marinig at magawa. So, hindi siya mysterious o mahiwaga at hindi rin siya malayo. So, ano ibig sabihin nito? Yung batas na ito na dapat sundin. So, hindi siya mahirap. Sabihin, magaan nga lang, sabi sa Tagalog. Verse 14. Kundi ang salita ay napakalapit sa iyo. Napakalapit. Ito ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Kaya ito ay iyong magagawa. Iyon. Ano ibig sabihin ni Moses? Walang magrereklamo na ang hirap, napakalayo naman yung batas ng Lord. Hahanapin ko ba? Walang magsasabi, nasa langit yung kautusan niya eh. Medyo hindi ko pa alam. Lahat po ay naibigay na ng Panginoon. Nasa lupa ng kautusan. Bumaba ang Diyos sa Mount Sinai para sabihin ng kautusan. Siya ang nagpunta dito, mga kapatid. Hindi siya malayo. Hindi siya misteryoso. Nasaan siya? Nasa bibig ng tao. Sabi ni Moses, nasa iyong puso. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Kaya ito ay iyong magagawa. Kaya pala sinasabi sa Tagalog, napakagaan. Ano ibig sabihin nasa bibig? At nasa iyong puso. Mga kapatid, marahil ito po yung example na sinasabi ni Moses. Nung si Joshua po ang inatasan na ng Panginoon para pumasok sa Kanaan, magpakalakas ka lang, sabi ng Panginoon. Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Ako'y sasayo. And then in Joshua o Joshua chapter 1 verse 8, ito po yung sinasabi ni Lord na manggagaling sa bibig, na laging babanggitin sa bibig. Sabi ni Lord kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Ibig sabihin, i-recite, sasabihin, re-reviewin, memoryahin, sinasabi, sinasalita, yung batas. Kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Pag pinagbubulay-bulayan mo po ito, pumapasok na to sa puso ng tao. Kasi pinagbubulay-bulayan yung batas kung gaano kabuti ang Panginoon. May in love ka sa Panginoon. Upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sabi ni Lord. Ibig sabihin, pagdating kay Joshua, nakasulat na yung kautusan. Babasahin na lang niya, pagbubulay-bulay niya, i-meditate niya every day, every night. Upang masunod ang lahat na nakasulat dito. Ibig sabihin, ilalagay sa puso niya para masunod. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaya ang kasulatan ay nasa bibig kasi nga binabasa na. At habang binabasa ang kasulatan, nakikilala nila ang Panginoong Diyos. Dahil ang mga kautusan ay, karamihan po dito ay
para sa kanilang ikabubuti at yung kabutihan din ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kanila. Lalo na statute, mga kapatid, yung mga batas tungkol sa Sabat, yung tinatawag na uh, araw po ng Passover, panahon ng Passover. Maalala nila yung mga batas na inuutos para sa tabernacle na ginugunita nila dahil yun ay nagligtas sa kanila. Para gunitain iyon, para alalahanin yung ginawa ng Diyos na sila ay minamahal ng Diyos kaya iniligtas sila. Kaya pag binabasa nila ito, maalala nila na ang Diyos ay napakabuti pala sa kanila. At doon madidevelop yung pag-ibig. Minsan, di ba, sa mga babae at lalaki, dalagang binata, kapag ang isang tao ay mabait, matulungin, nadidevelop, di po ba? Nadidevelop yung either yung babae man, dalaga man, o binata man. Kapag nakikita niya ng kabutihan ay ginagawa sa kanya, napapamahal po siya. So yun, magaling sa bibig, ni-recite po at nasa puso. Dalawa po yung point of views po dito. Yun ang una, no, yung binanggit ko ay na yung kay Joshua. At second point of view, mga kapatid, dito sa verse 14, yung fulfillment of prophecy mula kay Moses, pointing to Jesus, na hindi malayo, nasa bibig, nasa puso. Ito naman yung version sa New Testament, which is binabanggit ni Pablo, Roma 10 verse 5 to 10. Ito yung fulfillment ng prophecy na ito. Kaya ito ay binabanggit kay Joshua at meron din kay Paul. Sapagkat sumusulat si Moses tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusanan. So, nire-review o binabanggit ni Pablo yung prophecy. Na ang taong gumagawa ng mga bagay nito ay mabubuhay sa mga ito. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sinong aakyat? So, kasi po, ito yung question dito sa verse 12 eh. Wala ito sa langit upang huwag magsalita na sinong aakyat. Yan yung binalikan ni Pablo. Naka-close parenthesis, ito ang upang bumaba si Kristo. Binanggit ko na nga kanina sa Mount Sinai, ang Diyos ang bumaba naman. Verse 7, o sino ang magnanaog sa kailaliman? Ito ay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Okay? Ito naman, ang gusto ni Pablo ibahagi ito yung tungkol sa pananampalataya. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng bibig si Jesus na Panginoon, ang sasampalataya ka sa iyong puso, ay binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga matay, ay maliligtas ka. So dito ay emphasize ni Pablo yung ibig sabihin ng faith galing sa puso o kaya yung declaration ng puso at bibig. Sapagkat sa puso ang tayo ng palataya, kaya itinuturing na ganap. At sa mga magitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya naliligtas. Sabi nga ni Jesus, ang lahat ng lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Once na ang bibig ay nagsalita ng papuri, pananampalataya kay Kristo, maliwanag po yun ay galing sa puso. Kaya sinasabi dito ni Moses, balik tayo sa Deuteronomy, na hindi malayo ang Diyos, hindi malayo ang kautusan. Masusunod mo ang kautusan kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Pagdating naman si kay Pablo. Verse 15, tingnan mo, inilagay ko, balik tayo Deuteronomy 30:15, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito, ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. Sinasabi ni Pablo, ni Moses, mga kapatid, yung binanggit niya doon sa Deuteronomy 28, yung buhay at kabutihan kapag sumunod sa Diyos, may blessing.
At yung disobedience naman, kamatayan naman at kasamaan ang dadanasin. Ibig magkakasalot. So sabi ni Moses, ito, ay nilagay ko sa harapan mo. Ibig sabihin, parehong, yun, dalawa lamang ang pupuntahan nila. Whether buhay o ikamamatay nila, o kaya kabutihan o kasamaan. Nasa dalawa lang po. Yun ang inilagay ng Diyos sa kanila. Pinapipili sila, mga kapatid. But the Lord encouraged them, or si Moses, in-encourage sila ni Moses, but to choose life. Verse 16, ano encouragement ni Moses? Verse 16, at inutos ko sa iyo na sa araw na ito. Ibig sabihin, bagamat dalawa nga yung pagpipilian, pero sinasabi ni Moses, inutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at mga batas upang ikaw ay mabuhay. So kanina binabanggit niya, ano gusto niya, buhay at kabutihan o kamatayan at kasamaan. Pero ngayon sinasabi ni Moses, ngunit piliin ninyo ang buhay. Pag pinili mong buhay, ibig sabihin, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Lalakad ka sa kanyang mga daan, tutuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at ang mga batas. Ikaw ay mamumuhay at dumami. At pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang angkinin. Mga kapatid, one time binanggit din ito, bagamat wala pa tayo doon, in Joshua chapter 24. Sabi ni Joshua, piliin ninyo ang sino ang sasambahin ninyo. No? Sinasabi dito sa verse 14. Joshua 24. 15, ngayon kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ang inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ng mga Diyos ng mga Amoreo, ng lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit sa ganang akin, sabi ni Joshua, at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So sinasabi rin ni Joshua, sinong paglilingkuran ninyo? Na alam naman ng mga Israelita na pag naglingkod sila sa mga Diyos ng mga Amorites, mapapahamak sila. Pero sabi ni Joshua, pero sa aking pamilya, sa sambahayan ko, sa Diyos kami maglilingkod. Ganon din si Moses. Sinasabi niya yung consequences ng pag ikaw ay naglingkod, nagmahal sa Diyos, pag ikaw ay tumupad sa kanyang mga utos, pag lumakad ka sa mga daan ng Diyos, sinasabi rin ni Moses na mabubuhay ka, magpapalain ka. At sinasabi rin niya na kapag ikaw ay sumuhay, mamamatay ka. Verse 17. Ngunit kung ang iyong puso ay tumalikod, ito na nga po yung negative part naman, at hindi mo din diringgin, kundi maliligaw at sasamba ka sa ibang ng Diyos at maglilingkod ka sa kanila. Verse 18, ipinahayag ko sa inyo, sabi ni Moses, sa araw na ito na kayo'y tiyak na mapupuksa. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa ibabaw ng lupain. Tatawirin ninyo sa kabila ng Jordan upang pasukin at angkinin. Hindi sila magtatagal. Dahil ang Diyos ay kalaban nila. Verse 19, tinatawagan ko ang langit at ang lupa, sabi rito, bilang saksi, laban sa inyo, sa araw na ito. So si Moses po ito, kanyang personal na parang warning sa mga Israelita. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Sa bandang dulo, bagamat sinasabi niya yung kahihinat na ng taong susuway, tatalikod sa Panginoon, mapapahamak. Pero sabi ni Moses,
Saksi ko ang langit at ang lupa. Mga kapatid, minsan sinasabi ni Jesus ito, huwag yung gagamitin ng langit, luklungan ng Diyos, o ang lupa na tungtungan ng Diyos sa mga panunumpa. Kung ang panunumpa ay walang katuturan, walang basihan, kung itong panunumpa ay para lamang magamit ang pangalan ng Diyos, magamit ang mga lugar na kung saan pinanananahan ng Diyos, bawal po yun. Pero si Moses, ginamit niya po yun. Bakit? Kasi may katuturan po ito. May value po ang paggamit ni Moses ng witness niya, ang langit at lupa, kapag sila ay sumuway. At sinasabi rin ni Moses na witness niya ang langit at ang lupa. Kaya sa araw na ito, na aking nilalagay sa harapan mo, parang pinagpipilian nila dapat ito, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Pero sabi ni Moses, kaya piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. So ang dami na pong mga ganitong babalaan, encouragement si Lord, si Moses. Kasi nga po, talagang pwede talaga sumuway ang mga tao. Pero sa palagay ko, wala na pong pagkukulang ang Diyos at si Moses. Lahat ay naibigay na. Ano po yan? Verse 20. Ano po yung nandito sa verse 20 yung karugtong ng verse 6 sa karugtong ng verse 16. Ito na yung final. Verse 20. Yung gusto ni Moses. Verse 20, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sundin, ito yung pangalawa, sundin ang kanyang tinig. Pangatlo, at manatili ka sa kanya. Bakit? Sapagkat ang kahulugan niyon sa iyo ay buhay. The value of to love the Lord, the value of obeying the voice of God, and to abide in the Lord ay light, buhay po. Actually, sa New Testament, buhay po na walang hanggan ng katumbas niyan. Buhay at haba ng iyong mga araw. Hahaba. Kasi pagpapalain. Upang matirahan mo ang lupain ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno, na ibinigay sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac, at Jacob. Nangako ang Diyos kasi dito sa tatlong ito Nangako talaga ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Si Jacob po siya na po si Israel. Kung si Abraham ay pumasa, even sa mga pagsubok na nadanasan ni Abraham, kung si Isaac ay pumasa, si Jacob ay pumasa. Sa 12 tribes ni Israel, pasado naman po yun sa aking paniniwala. May mga kasalanan din po yung iba doon. For example, si Ruben ay naging asawa niya yung aliping babae ni Jacob ng kanyang tatay. So, sinumpa po siya. May kabayaran naman po. Si Simeon at saka si Levi, minasakit po si pamilya ni Shechem. Pero si Levi, binawi yun ng Panginoon, yung sumpa na yun. Dapat, sinumpa siya ni Jacob dahil sa ginawa nila. Pero, nabawi po yun in Exodus chapter 32. Nung bumaba si Moses, galing sa Mount Sinai, nakita ni Moses mayroong gold calf. Gumawa ng Diyos-Diyosan yung mga Israelita. Naggalit po siya. Ibinato niya yung 2 tablets. Tapos sabi niya, sino yung panig sa akin? Pumanig yung mga anak ni Levi. So dahil doon, nagustuhan ng Panginoon, so nawala yung sumpa. Although, sa total evaluation, nakapasa yung mga anak ni
ng 12 tribes sa Israel pagdating sa obedience. Kaya lang, ito na yung mga anak. Yung mga anak-anak na nila, ito na po yun. Siyempre, marami na po eh. So, ando na po yung mga disobedience, may kanya-kanya silang mga mundo, may kanya-kanya silang mga gusto. Lalo na nabihag sila sa, naging alipin sila sa Egypt for 400 years, may binabanggit isa 430 years, hindi na nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. So, dala ng kanilang kahirapan, very hardship, katigasan ng ulo, sila po yung mga baso, karpintero, dala ng kinasanayan na po nila yung matigas ang kanilang damdamin dahil ang trabaho nila ay bilang alipin. Nung dumating ang Panginoon, ginamit si Moses, very soft ang Lord eh. Hindi lang matanggap, hindi lang makilala ang Lord. But anyway, tapos na po yun. Ngayon, gusto ng Lord and ni Moses na ibalik ang Israelita. Kung sila'y babalik, sabi dito, kailangan lang mahalin muli ang Diyos. Sundin ang kanilang tinig, manatili sa Kanya. Ang equivalent ng pagsunod ay buhay. Hindi sila mapapahamak sa lupang ipinangako, hahabang pa ang buhay nila. Na kapatid, kapag binaybay po natin ang study natin hanggang patungo sa mga propeta, for example, si Prophet Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, itong pangyayari na to na dito sa verse 1 or hanggang 5, nabihag talaga sila sa Babylonia. Ikaw ng 70 years of captivity sa Babylon. And then, sabi sa verse 6, so ito po ay nasa closing remarks na po tayo. Sabi sa verse 6, tutuloyin ng Panginoon ang kanilang mga puso at ang puso ng kanilang mga binhi. At kapag sila ay nakalaya na, bumalik lang sila sa Panginoon. At sila ay muling ibabalik. Kahit nga malayo yung pinanggalingan nila na sila ay kumalat, ibabalik po sila ng Panginoon na binabanggit nga sa verse 4, verse 5. Sabi sa verse 3, babawi ng Panginoon Diyos ang kanilang pagkabihan. Yung po yung nangyari sa Babylonia. Now, mga kapatid, ito po ang circumcision of the heart, yung pagtuturi ng puso. Nang sila Prophet Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel ay bihag ng umalipin sa kanila for 70 years, naipropesiya po ito ni Ezekiel, itong circumcision ng heart. Pero nung bumalik na po sila nung panahon ng Nehemiah, hindi naman kaagad ito nangyari. But nadagdagan po ng tinatawag na prophecy patungkol sa circumcision ng puso. Tingnan natin yung prophecy muna ni Ezekiel 36:25 to 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. So sila po ay habang bihag. Si Ezekiel po habang bihag po siya sa Babylonia. Ginamit siya ng Panginoon para magpropesiya. Para yung circumcision ng puso ay hindi pa magaganap after na sila makalaya, but for the future pa. New Testament pa po ito. So sabi dito, okay, magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo magiging malinis sa lahat ng inyong karamihan. At lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ito na po yun. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ng batong puso. Yung batong na nakaharang na binabanggit sa Jeremiah 4 verse 4. Aking alisin ng batong puso na sa inyong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu, capital E, yung Holy Spirit po ito, sa loob ninyo. Yung espiritu ng tao, yung human spirit will empowered by the Holy Spirit.
At palalakasin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. More or less, 500 years yan bago kay Kristo. May propesiya na po yan. Kaya yung pusong bato, may katanganan pusong bato ay magiging pusong laman. Yung magkakaroon ng pakiramdam, magkakaroon ng sensitivity, magkakaroon siya ng concern, magkakaroon siya ng spirit of wisdom, yung puso, magkakaroon siya ng spirit of discernment, spirit of knowledge, spirit of yung feelings na pananampalataya pag nasa kanya na ang Espiritu Santo. Yun ang Holy Spirit galing sa Diyos. Para masunod ang kautusan, which is propesya po ito. Sa paparating ng Panginoong Yesus. Mangyayari pa rin ito sa panahon ng Panginoong Yesus. Ito po yung spiritual circumcision will take place in the time of Jesus and the Holy Spirit. And the New Testament, si Kristo po, si Jesus is a role model, a blueprint, and the templates of God on how to obey the voice of God. Kaya yung verse 20 po dito, uulitin po ito ng Panginoon. Actually, verse 20 is Jesus po. Babalikan po ito ng Panginoong Yesus. Kaya yung love the Lord, babanggitin ulit yan. Obey the voice of God, how to love the Lord, naman gagaling sa puso at sa kaluluwa. Na mayroong perfectong pagsunod na ginawa ni Jesus. Kaya pagdating ni Kristo, mga kapatid, siya muna, sisimulan niya po ito. In Matthew 5:17, sabi ni Jesus, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. So, sisimulan niya po ito. Wala po kasing role model na sumunod talaga sa kautusan. After ni Moses, after ni Joshua, wala po talagang naging role model, the perfect role model or the blueprint how to obey perfectly the voice or the law of God. Nasunod po ito after nung mabaptize si Jesus sa water and Holy Spirit. Please read, pakibasa lang po, read Romans chapter 8, verse 2 hanggang verse 9. No? Wala na, sabi sa verse 9, Roma 8:9, sabi wala na kayo sa, lahat kayo ay nasa Espiritu. Basahin ko lang po. Roma 8:9. Sabi po dito, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nanatili sa inyo Espiritu ng Diyos, subago kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, three Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of God, and the Spirit of Jesus. Dahil lahat na nabautismo sa Espiritu Santo ay na-circumcise po siya, spiritually speaking, sa puso niya. So, sabi nga ni sa Ezekiel, maliwanag, ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Kapag ang tao pa may banal na Espiritu na, maingat niya na pa masusunod ng kautusan. And then, si Jesus, when he baptized by John the Baptist, nasunod niya po ito, sinimulan niya. Hindi ako dumating para destroy ang kautusan, kundi sundin. And then, natapos niya po ito, nasunod niya po ito. Kaya nga si Jesus ang example po. How to love, how to obey, and how to abide sa Panginoon. So, we have three principles. Dahil ang title po natin ay ang title natin ay okay, how to return to God, di ba? Yung the blessing pa nakalagay? The blessing of returning to God. So, ganun din po tayo. Sinasabi ni Lord dito, through Moses, kapag babalik na kayo sa Panginoon, piliin ninyo ang Panginoon, sabihin,
sisimulan ninyong gawin itong tatlong ito sa verse 20. So, 3 life principle on how to return to God. Verse 20 nakalagay po ito. Number 1 is, siyempre po, repent. And love the Lord, your God. Masusunod mo na po ito. Kasi nga, meron ka ng kapuspusan ng banal na Espiritu when you bless or baptized by the Holy Spirit. Masusunod na po ito. Sabi sa Ezekiel, binagit kanina, Ezekiel 36:27. Ngayon, may version din po si Jesus dito. Nadagdagan pa nga. Mark 12:13. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Although binanggit ni Moses na buong puso, ng buong kaluluwa, binanggit din niya. So dito nagdagdag ang Panginoong Isus, buong pag-iisip at ng buong lakas. Sa personal ko pagkakaunawa, mga kapatid, si Kristo po, nung nagkatawang tao siya, sa Old Testament kasi, parang walang binanggit na pag-iisip at saka buong lakas. Nung nagkatawang tao po ang Panginoon, ako po ay nananampalataya. Nagkaroon po siya ng kaisipan bilang tao. Nagkaroon siya ng kaisipan bilang tao. Dahil nagkatawang tao naman siya, naramdaman niya yung strength bilang isang nagkatawang tao. Kaya nagampanan niya ang pagtupad sa Panginoon. Nagampanan niya kung paano ibigin ng Diyos. Nagampanan niya kung paano ibigin ng Diyos. Buo. Hindi partial. Hindi anuman. Mga kapatid, minsan na sinasabi ng tao, ang pag-ibig daw ay nasa puso lang. Hindi po. Ibig ng isip natin, nagmamahal. Ibig ng isip natin, sabi, bigyan mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Ibig yung kaluluwa natin, nagmamahal. So ngayon ko lang nalaman ito. Ibig ng pag-iisip pala ng tao, nagmamahal. Minsan may sinasabi tayo na ang pag-ibig ay nasa puso lang. Hindi pala. Kapag itong mga bagay na ito, isip, puso, kaluluwa, even yung lakas, ipinakikita mo yung pagmamahal mo. Action na po yung lakas dito, action. Sabihin, kailangan may pananampalataya natin, pag-ibig natin ay mayroong action. So, wala nang kulang dito. Wala nang kulang po yan. Kompleto na po yan. Dahil si Kristo nagkatawang tao, naramdaman niya yung feeling ng nagkatawang tao, na feeling na may puso na nagkatawang tao, feeling ng pag-iisip na nagkatawang tao, feeling ng buong lakas na nagkatawang tao, feeling ng kaluluwa na nagkatawang tao. Kaya, kumpleto po yan na naranasan ni Jesus. Para kay Jesus, paano natin magagawa itong ibigin ng Panginoon? John 14:21, sabi ni Kristo, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. So, syempre po, hindi lang naman sinasabi ni Jesus na love the Lord God, yung God the Father. Syempre, ang reflection doon is also love Jesus. Mahalin din natin si Jesus. How? Kapag tumutupad ang mga utos niya. Ang dami niyang utos dito. Ang dami niyang example how to obey the law of God. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Sabihin, kahit di mo na tanongin ng Panginoong Diyos kung mahal ka ba ng Diyos, masasabi ni Jesus, tutuparin mo lang yung utos ko, magsalita ko. Don't worry, mahal ka ng Diyos. Kasi yun ang patay ni Jesus eh. At siya'y mamahalin ko. Ibig si Kristo mamahal din sa mga tao. Susunod sa kanyang mga kautusan. At ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Ito po yun eh, mga kapatid na yun. Sabi sa teaching ng Sunday, no? Sabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sulupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. To all those who are favored by God. Yung kanyang sarili, pag inihayag niya sa iyo, you are,
pinapabura ng Diyos. So second principle, kung tayo babalik sa Panginoon, obey the voice of God. Kung bumabalik tayo sa Panginoon, magpapasakot talaga tayo sa Kanya. Mamahalin natin siya, susundin ang mga aral niya, at susunod tayo sa mga sinasabi niya. By the way, sa panahon ngayon, the scripture or the Bible are the majority voice from the Lord. Ang Biblia na po ang boses ng Panginoon. Majority po. Siyempre, if we read the Bible, kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. We need the guidance of the Holy Spirit when we read the Bible. Sabi sa John 14:26, mga kapatid, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. So the Holy Spirit is our rabbi, is our teacher. Lahat isasabihin niya na narito at even yung mga sinabi ni Jesus. Okay. And then, John 15:26, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan mula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin. So, ang magiging layunin ng Banal na Espiritu ay to preach the Word from God, in Old Testament, in New Testament, in Gospel. At katulad nila Pablo at Pedro, gabay sila ng Banal na Espiritu. So, nakakakilo sila na isasabuhay nila ang mga salita ng Diyos. So, ang Holy Spirit pa ay gabay natin. When we read the full counsel ng Bible. Ikatlo, abide in Him. Sabi sa verse 20, nakalagay dito, no? Manatili ka sa Kanya, sabi ni Moses. Abide in Him. John 15 verse 1-5. Sabi dito, aklat ng 1 verse 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ito sinasabi niya sa mga apostol. Kayo manatili sa akin, sabi ni Jesus, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. At sinasabi sa aklat ng unang 1, chapter 4, verse 13, dito nilalaman natin na kami nanatili sa kanya, sabi ni John. At siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng kanyang Espiritu. So mga kapatid, kung sinasabi dito ni Moses, verse 20, balikan natin Deuteronomy 13:20. Ibigay mo ang Panginoon Diyos, hindi ng kanyang tinig at natili ka sa kanya sapagkat ang kahulugan niyon ay sa iyo ay buhay na walang hanggan at haba ng iyong mga araw upang matirahan mo ang lupain ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa mga ninuno mo, galing sa mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Sa New Testament, when you obey the Word of God, o kaya ay lalakad ka sa kanyang mga tuntunin na kapatid, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Hindi lang tatagal ang buhay mo, kundi magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Sabi sa aklat ng 1 verse 14, verse 23, chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tuto pa rin ang aking mga salita. At siya'y mamahal ng aking Ama. At kami lalapit sa Kanya. At kami gagawa ng tahanang kasama siya. Yun ang pamahal. Gagawa raw ng tahanan ng Panginoong Hesus at ang Ama. Kasama siya, yung nagmamahal.
Kung maalala po ninyo, sinabi ni Jesus sa 1 chapter 14, huwag kayong mabagabag, verse 1 po ito, huwag kayong mabagabag sa inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y parang upang ihanda po ang lugar para sa inyo. Kapag mahal natin ang Panginoon at tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban, nakalaan yung tahanan nakalaan para sa iyo. May tahanan po. Ipinaghanda yun ng Panginoon. Kaya nga ang Diyos ay gumagawa ng tahanan kasama ang Panginoon Yesus sa mga nagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, sa Book of Revelation, meron doon mga kapatid na binabanggit sa last part. Revelation chapter 26. Revelation chapter 21. The new heaven and earth. At nakalagay din doon yung the New Jerusalem. The New Jerusalem is about 5 million square kilometers. Ang laki po. Now, mga kapatid, nakalaan po yun. Nakalaan din po yung new heaven and new earth. Kaya yung sinasabi ni Jesus na ihahanda niya ng tahanan, ito po yung place na yun. Kaya nga, mahalin natin ng Panginoon. Kung baga kay Moses, sinasabi niya sa verse 20, hahaba ang buhay mo. Kapag sumunod ka, minahal mo ang Diyos, pinakinggan mo ang tinig niya at nanatili ka sa Kanya. Sa Panginoong Hesus, ang version ng pag-ibig ay hindi lang hahaba ang buhay, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay pangako niya. Kaya kapatid, ang dami po nating problema, ang dami po nating suliranin. Ng bansa natin ay nasa issue po tayo ng problema. Alam niyo po yun. Laman ng balita, laman ng mga internet, laman ng mga Facebook, lahat ng Google. Kay Lord lang po tayo magpatuloy. Sa Diyos tayo magtiwala. Ang tao, pag pinagtiwalaan mo, masisira ka. Hindi kayang panghawakan ng katatagan, ang pagtitiwala sa tao. Pero ang Diyos, napatunayan na pag tayo nagtiwala sa Kanya, umasa sa Kanyang pangako, umasa sa Kanyang mga pag-ibig na hindi Kanya pababayaan, iiwan, binabanggit sa maraming beses po sa mga tulad ni Joshua. Napatunayan na po yan ng Panginoon sa maraming mga nakaraang panahon, sa mga taong naging masipag sa paglilingkod. Kaya gusto lang din ng Panginoon maging masipag tayo. Pumasa tayo sa pangako ng Diyos. Lahat tayo papanaw, lahat ng mga pinagsisikapang kunin, nakawin, hindi po natin madadala sa buhay na walang hanggan. Kundi siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggang pagdurusa. Tinatawag na eternal damnation. Hindi natin kayang dalhin yun sa buhay na walang hanggan. Kundi ipapahamak mo tayo. Pero hindi ko po sinasabing masamang maging mayaman. Pero ang yaman mo naman ay galing sa mga maling bagay, isang galing sa isang pagkakasala, ikapapahamak po natin yun. Ganun pa man, kay Kristo tayo umasa. Mapapanaw po tayong lahat. Mawawala po tayong lahat. Lahat ng bagay na nakikita natin, mawawala po yan. Sabi nga, pati yung araw. Sa Old Testament, ang batayan ng pananampalataya at pagtitiwala ay yung araw. Pero dating ang time, mawawala yung araw na yan. Yung buwan, yung bituin, mawawala na po yan. Magpapalitan po yan ng liwanag ni Jesus. Katatapos lang natin tapusin yan sa Book of Revelation. So, napatunayan natin yung pangako. At mapapatunayan pa rin natin yan habang tayo nagtitiwala. Pagtiwala lang po tayo, may problema man tayo, may suliranin man tayo, ang Diyos ay nariyan, hindi po tayo pababayaan. So, salamat sa Panginoon. God bless you all po. Let's pray. Salamat po, Ama, sa biyaya, Lord, na in-encourage mo kami lumapit, bumalik sa iyo kung kami man ay
na tumalikod sa mga aming pananampalataya. Nais mo na ibigin ka ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa. Encourage mo kami na makinig sa iyong mga salita sa pagbabasa ng Bible, sa tulong ng Espiritu Santo na maggagabay sa amin. At manatili po kami sa iyo, lalo na sa iyong mga salita. Manatili po kami na parang sinasabi mo nga na kung ang sanga ay hiwalay sa kanyang puno, siya po ay matutuyo at siya po ay mabubulok at gagawing gato. Kaya Panginoon, salamat po sa biyaya ito. Salamat din po at sa oras na ito, dalahin ko rin po na pagpalain po ang mga viewers kung sila man ay nakakaranas ng depression, anxiety, sufferings, may mga financial problem, may mga problema sa kalusugan. Inunudulog po namin ang lahat sa inyo. Natas ko rin po si Achi, si Sister Raquel, aming Diyos na siya po'y gumaling. Nawa ang iyong habag ay makapangyarihan na siyang pwede magpagaling sa mga may nararamdaman tulad ni Sister Achi. At continuous sa blessing din sa nanay ko na sumasakit yung bewang at nahihirapan siyang dumumi minsan. Natas ko po sa inyo, minsan parang nakalimutan niya na pong kontrolin yung pag-ihi. But Lord, natas ko po sa inyo ang awa at habag sa kanya. Patuloy mo po siyang palakasin. Hindi po si Mami, gabayan niyo po, ingatan po siya. Salamat po, Ama. Sister Nancy rin po, siya po yung nagbabantay sa kanyang manugang, apo, at ibig yung anak niya. Ingatan po niyo siya, kalusugan niya na lagi po siyang ligtas at maging malakas. Tinataas ko rin po, Panginoon, sa inyo ang patuloy na kalakasan ni Freddy Valencia na may sakit sa puso, Panginoon. Kahabagan po naman niyo siya. Muli, maraming salamat po, Ama. At itinataas po namin ang lahat, Ama. In the name of Jesus, we pray. God bless you all, for all the viewers. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Salamat po sa pagsubaybay, sa pag-aaral, sa pag-review po ninyo. Thank you, Lord.